Nagsimula nang maging busy ang lahat dahil papalapit na ang araw ng kasal ni Papa at ni Ann. Ako naman patuloy lang sa pag-a-adjust sa mga pinaplano ko. Hindi madali ang mga nangyayari, lalo na ang mga mangyayari. Lagi ko na lang iniisip ang kapakanan ni Papa at isinasantabi na ang nararamdaman kay Ann. Total, hindi naman sigurado ang lahat sa aming dalawa. Anak, may problema ba? Ilang araw ka nang matamlay at napapadala sa ata ang pagpunta mo kay Paulo. Hindi ka na masyadong nakakauwi dito sa bahay. Paano ko sasabihin na oo, merong problema pa? Na tila hindi ko kaya ang balak namin ni Paulo na pag-alis at pag-iwas kay Ann. Paano ko sasabihin na hindi ko kaya pero kailangan dahil mas mahalaga si Papa? Okay lang ako, Dad. Busy lang talaga these past few days. Ngumiti naman ng bahagya si Papa at kunento ang kanilang balak na venue, foods, team ng wedding sa akin. Gusto kong maging masaya para sa kanya kasi ngayon ko na lang ulit nakita ang excitement sa mukha niya. Huli ko itong nasilayan nung andito pa si Mama. Asan ka na kaya, Ma? Anak, mamaya pala, alis ako saglit ha. Huwag ka munang umalis at walang kasama ang titaan mo dito. May mga bibilhin lang ako. Isasama ko naman ang bodyguard natin at isang yaya para makaasikaso at makabuhat ng mga bibilhin ko. Tumango na lamang ako kay Papa. Ilang oras nang lumipas at naghahanda ng umalis si Papa. Nakita ko pa kung paano siya magpaalam kay Ann. Kung alam niya lang siguro ang nangyayari sa amin ni Ann, mahahalikan niya pa kaya iyon ng ganon? Matatawag niya pa kaya akong anak? Pag-alis si Papa ay agad akong tumango sa kwarto. Hindi pwedeng maiwan kami magkasama ni Ann sa isang lugar ng bahay. Ayokong matukso muli. Huli na yung mga nangyari sa amin. Ngunit bago pa man ako makakit ang hagdan ay agad niyang hinawakan ang braso ko. Drake, iniiwasan mo ba ako? Ibang init ang umakyat sa katawan ko. Sa bawat haplos nito, bakit may kasamang ganon? Sa haplos pa lang niya tila naninindig na ang mga balahibo ko. Hindi naman. Bakit kita iiwasan? Busy lang talaga ako sa mga projects na binubuo namin ni Paulo. Di, kung hindi mo ako iniiwasan, pwede ba akong sumama sa'yo sa itaas? Ayan na naman ang malalambing niyang tinig na tila nanunukso at parang kahit anong gawin ko ay papayag ng agaran ng katawan ko. Hindi Ann. Gusto ko magpahinga eh. Sabay kalas sa kanyang pagkakahawak. Binilisan ko ang pag-akyat ko ngunit makulit si Ann. Tama nga si Lay. Ibang klase ang kulit nito, lalo na pag gusto niya. Ganun niya ba ako kagusto? Bakit umabot pa sa ganito? Drake, teka. Ann, tita, stepmom. Pwede ba? Tigilan na natin to. Hindi ko na kaya. Mababaliw na ako sa kakaisip. Bulyaw ko sa kanya. Hindi ko na mapigilan. Kailangan kong gumawa ng aksyon bago pa may mangyari na naman sa amin. Kitang-kita ko ang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Alam kong hindi niya lubos maisip na masisigawan ko siya. Ayoko man, pero pasensya na kailangan. Ano ba ang problema, Drake? Okay naman tayo nung nakaraan na. Dumating lang ang tita Marcela mo, nagkakaganyan ka na? Hindi mo maiintindihan. Sabay lakad patungo sa aking kwarto. Nakasunod lang siya sa akin at sumasagot pa din na parang mag-asawa kami sa lagay ngayon. Anong hindi ko maiintindihan, Drake? Kung pinaliwanag mo, diba, dililinaw? Ann, kumon. Let's stop this fucking nonsense. Wala nang matutunguhan to. Lumabas ka na ng kwarto ko. Now! Napabuntong hininga siya sa mga nasambit ko. Ayaw kong saktan ka pero ito na lang ang way para walang mangyari sa atin. Fucking nonsense? So wala lang lahat sa'yo? Lahat ng ginawa natin, wala lang yon? What the F, Drake? How stupid you are! Parang dinudurog ang puso ko nang marinig ko ang nanginginig niyang tono. Malambot din pala siya, pero anong magagawa ko? Stupid. Sa tingin mo ba tama ang ginagawa natin? Nagawin natin ang dapat na ginagawa niyo ni Papa? Hindi ako si Papa. Kayo ni Papa ang gumawa niyan. Tantanan mo na ako, Ann. Dapat nung una pa lang hindi na ako nagpadala sa pang-aakit mo eh. Nung una pa lang sana, hindi na kita kinilala. Agad na nag-walk out si Ann. Napasobra ba mga sinasabi ko? Wala eh, hindi ko na mapigilan. Pasensya ka na, Ann. Gusto kita pero mahal ka ng Papa ko at mahal ko ang pamilyang to. Kinabukasan.
O ano Drake, handa ka na? Kausapin na natin ang papa mo. Pao, nagkasagutan kami ni Ann kahapon nagkainitan. Ha? Dahil ba sa pag-iwas mo? Oo pare. Kailangan mong gawin yun Drake. Para din naman sa inyong lahat yun. Maiintindihan ka din yan ni Ann. Kalma lang pre, matatapos din to. Tara na. Agad na kaming tumungo ni Paulo sa bahay upang kausapin na si Papa. Pagkapasok namin nasilayan ko pa si Ann. Nagkatinginan kami pero umiwas din siya ng biglaan. Oh Paulo, naparito ka. Good morning Uncle. May sasabihin sana kami ni Drake Oh sige, teka lang. Ann, halika dito at kakausapin nila tayo. Grabe, sa lahat ng desisyon kasama na talaga si Ann. Kaya tama talaga tong gagawin ko. Agad namang naupo si Ann sa tabi ni Papa. Hindi ko magawan tumingin sa kanya dahil alam ko nasaktan ko siya. Ano nga kasi ulit ang sinasabi niyo Paulo? Anak. Dad, mawawala ako dito mga ilang buwan lang naman. May aasikasuhin lang kaming bagong business ni Paulo. Matagal na katahimikan ang bumalot sa bahay. Tinitingnan ni Papa ang papers na hawak namin. Kalaunan ay pumayag din naman siya. Pagdating sa business, hindi nga ako pinipigilan. Alam ko naman yun. Respeto na lang kaya nagpaalam pa rin ako. Makakapunta naman ako sa kasal nyo ni Tita Ann kaya wag kang masyadong mag-isip pa. O sige, basta dumalaw-dalaw ka ha. Huwag mo akong kakalimutan. Baka naman pagbalik mo niyan, aba, may dala ka ng asawa. Business, tapos asawa. Nagulat kami sa pagsagot niya. Na kahit si Papa ay nagulat din. Ano ka ba sweetie? Binata na yung anak ko kaya okay lang yan. Kayo talaga. Hindi naman, business lang talaga to. Tsaka kung may napupusuan na akong babae Papa, dadalhin ko dito at ipapakilala ko sa inyo. Agad na kaming nag-ayos ng gamit ni Paulo. Nagpasama na ako sa kanya at baka mamaya may pumigil pa sa akin at hindi pa matuloy ang binabala ko. Tila ka maglalayas, ang dami mo namang dala. Matatagalan ako pare, hindi to kakayanin ng 3 months. Siguro 4 to 5 months o kaya saktong kasal na lang nila ako babalik. Natapos na kaming mag-asikaso ni Paulo at nagpaalam na kay Papa at kay Ann. Uncle, Ate Ann, mauna na po kami ni Drake, salamat ho ulit. Iingatan mo ang anak ko ha, Paulo. Dito naman, hindi ko naman ipapahamak si Drake. Akong bahala. Niyakap ko na si Papa at nagpaalam. Dad, mauna na ako. Mag-ingat kayo dito. Hindi ka ba magpapaalam sa tita mo? Lumapit naman ako kay Ann at yumakap. Di may kakaila na mamimiss ko siya. Kakalas na sana ako nang bigla siyang bumulong. Bakit mo to ginagawa sa akin, Drake?